day, everyone. Welcome to our special talk show segment, which is entitled A Life Fully Surrendered to God. Today, we honor a woman whose calling is often unseen, yet deeply felt. A pastor's wife who chose obedience over comfort, service over self, and surrendered over control. Please welcome our guest, Ma'am Faith. Hello, ma'am. Thank Hello, you for Ma'am inviting Faith. Welcome to the show. Thank you for gracing us with your presence. Okay, so we have here Ma'am Faith, or also known as Mami Faith. Ma'am Faith, saan mo nang na-realize nga calling mo gidya maging pastor's wife? Ako, nag-umpisa ako ng pastor's wife o kung namin gustuhanan paagi sa akong nga amega. Kagdra, nagtubong ako nga gugma sa mga bulaton o kung ministry sa simbahan, kagdra, nanging pastor's wife ako. Wow, that's amazing. No, so many admire ministry, but few understand its cost. So, ma'am, paano mo nakayanan ang tanan yung pagtilaw given hindi mahapos manging pastor's wife? Kung ikaw maging pastor's wife, hindi mahapos. Damo pag-angkos, struggles, damo problema nga gabot sa pabuhay. Pero bugay sang Ginoo, pagi sa bugay sang Ginoo, dra paglid nga nagtubo ang akong pagsalig kag dra gyapon nga padayon nga sila. Can you tell us your secret? Ano ang mga sikreto? What kept you faithful through the years? Bugay sang Ginoo, amo na lang gid na. Kag wala ko gatulok sa mga tao kundi sa Ginoo lamang. Wow, so grace of God give ang nagapabilin kay Ma'am Faith. Wow, that's great. So, we are down to the last question, Ma'am Faith. So, di ba may mga discouragement, may mga pagtilaw, may mga times man nga ginapili mo or gusto mo na lang pilion mag-give up? Yes, kapilagid. Kapilagid ko naka-feel nga do mag-give up ako kag wala ko kabalo kung ano obrahon ko sa mga problema nga gabot sa akon. Pero pagi sina dara gituluan ko sang Ginoo kung paano pagid magsalig sa iya. Kag dara pagid nga kabalo ko kung paano magpangamuyo, maghibi kag surrender gid sa Ginoo tanan-tanan. Ministry ang iya ginakawilihan. Available gid kamo ang inyong presensya sa aton nga Bible study. So pamanandungan naton subong nga adlaw ang ginhambal sa Bible sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. So ginhambal diri sa Bible nga dapat nagsalig ng kita sa gyapon sa Ginoo, especially nga sa iya talang i-surrender ang mga problema ta antos kay ang Ginoo nang gid sa gyapon ang magabulig sa aton sa bawat dangatan. When the world is resting, their ministry doesn't stop, even in the quiet nights. Ma'am, di na gapanawag ako pa na ibe. Sa Ano? mga pa? Sino na? Hello? May gabi? Sige. Ma, nakat ko na ma. May nagtawag. Ano na Problema. May mabuligaan na sila, diba? Ay, sige pa, updan ta ka. Pwede Kasi ka, ano no? ba lang matabo sila ka? Sige, may upda ka na yun. Store? Mabuliganay na kami? Ano ba lang dapat yung moon man? Brad, diba may mga kabataan ko? Mhm. Langgan yun ng kabataan. Mhm. Lumdum mo na to niya magdalag ko sila. Ano ila kabuhi kung wala may nagkatuy-tuy sa ila. Paano sila kakilala sa Ginoo kung wala may mapakilala sa ila. Kamo ang instrumento para magdala sa ila sa tiilan sa Ginoo. May mga times Brad nga nag-aabot ang problema sa panimala. Pero masulbar rin na kung ibutang naton ang Ginoo sa aton tunga. Palanggaon pa diba yung mong misis? Mm. Ikaw misis, palanggaon pa ba yung mong mister? Oo, Pastor. Para nagliman. Brad, kag sis, natural na nga may mga problema di nga magyan sa inyo nga kabuhi, especially sa inyo nga mag-asawa, kag sa inyo gid nga sulod nga pangimalay. Pero balaan namon nga balaan ta gid na nga madala gid na sa storya kag sa pagpangamuyo gid. Kaya ang Ginoo gid ang mabulig sa inyo nga
masulbar ako na. Brad, Pastor, ano yung desisyon? hindi na kami gagawin magbuligan niya, Pastor. Thank you, Pastor. Ay, okay. Mag-pray kita para maayo ang relasyon kagaling ng Panginoon. Sige, Pastor. So, let us pray. Ay, Ma'am Faith, nakasay na ako. Hello pa, ano to pa? Hello, ma? Pa, hello? Ma? Ang bata to, ma? Ari kami sa buong sa ospital. Ano? Naara ka mo sa ospital na ano sa? Ang bata, makulay ka na Dali lang, ano to po, Ma'am Faith ako? Ang bata ko na ospital. Gabi na ni galing, Ma'am Faith, wala na dihay sa pambo. 2 Corinthians 12, verse 5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves. Ginoo, salamat gid sa sining adlaw, Ginoo, nga imo ko nga ginatagan ng sigyapon sang kabuhi naman nga magpadayon sa pag-ubra sa mga bulaton mo, Ginoo. Salamat gid sa nahuman ko nga mga ministries sa Bible study kag sa pagtudlo sa mga kabataan. Salamat gid, Ginoo, nga despite man sang akon nga health, balaan ko, Ginoo, nga hindi na ina ang rason para maguntat ko sa pag-alagad simo, Ginoo. Salamat gid, Ginoo, nga maskin malayo man ko sa akon nga family, ginatagan mo lang ko sigyapon encouragement sa akon nga tagipusoon nga magpadayon kag hindi mag-give up gid, Ginoo. Salamat gid, Ginoo, sa tanan-tanan nga bugay nga hatag mo sa akon nga kabuhi kag sa akon nga mga family. Kag as well as man sa church namon, Ginoo. Salamat gid nga tagsa-tagsa nga members imo na sigyapon ginhatag man encouragement sa ilang nga tagipusoon nga magpadayon. Salamat gid sa tanan-tanan, Ginoo, nga ginhatag mo sa akon nga kabuhi. Nag-abot ang pagtilaw kag ang ila pagtuo gintistingan. Pa, okay lang na pa. Ari ko din. Ano ni mama? Wala ko kabalo sa ako, hindi na batsyag. Hindi naman ako katulog. Bangon yuro sa stress eh. Ano mama, palilayo tanay. Bilin tanay di ang buluaton. Yung mga ministry, dari. Ginoo, paano na lang kami ni nga agi na pakalain din kami sa mga tao. Nagobra man lang kami sa bulaton mo, Ginoo, sa tiyak ko kagtaro. Nga amo hindi, Ginoo. Sige lang ma. Ginoo na ba? Kiyambas ng Bible. Vengeance is mine. Said God. Tingnan mo na bala sa tanan mo. Sige lang, Pam. Balaan ko kaya, tagid ni. Paano na lang mga kalag nga kinahanglan sa nga sang kaluwasan. Kag sa mga pistuhan, mga tingdog, kag suporta sa aton nga church kag sa aton. Pa, ang Ginoo na lang ginibala sa aton. Sige pa. Mga muyo kita. Kag itugyan ta kita nga problema sa Ginoo. Sige. Sa pihak sa mga pagtilaw, sila nagpadayon nga malipayon. Kristohanon, Kristohanon, padayon sa gihapon. Itigit pagkalimtan kung mata sa simbahan. Inuugalan taw ang hilis nagahugyaw sa kalag nga wala nalaglag. I was moved by your story, Ma'am Faith, kung paano ikaw nagpadayon
Though pastor's wife man ako, pero single ladies out there, dapat pangamuyuan, gigali kag preparahan, kaangay ni Mang Faith. Mang Faith, last na lang gid, ano pwede mo mahambal or any words of encouragement para sa mga young people natin nga nagalantaw subong? Sige. Ang mahambal ko, mas maayo gid nga kitang mga Kristohan always prepared and ready. Because young people, life is short and beautiful. So live each day with purpose, serve with passion, because tomorrow is never a guarantee. And the calling that God placed in your life deserve your yes today. Remember Hebrews 6:10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Mang Faith reminded us today, young people, bugtaw, bugtaw. Handa ka na bala nga ipagamit ang imong ulam nga kabuhi para sa Ginoo? Always remember the verse, 1 Thessalonians 5:6. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. God bless us all.